Para po sa lahat ng hindi nakakaalam bakit po sinisira daw po nila yung daan kahit maayos pa, eto na po yung kasagutan ng DPWH Secretary Manuel Bonoan, mga lodi. Ito po yun. Sinisira nila yung daan. Pero tinitenga naman po nila kalaunan. Anak ng tinapay, nagbungkal ng daan tapos walang budget. Imposible yun, di ba? Yo, what's up mga lods? It's Mag-FF TV. Welcome back po sa ating YouTube channel at saka sa ating Facebook page. Sa wakas mga lodi, tinalakay na po itong napakatagal na nating katanungan about po dyan sa mga daan. Bakit po ginigiba kahit maayos pa po? Eto na po yung sagot doon. Sa wakas po talaga mga lodi at may tumalakay na nito sa Senado. Si Secretary Bonoan po, siya po ay Secretary ng DPWH. Siya po ang naka-assign about po dito sa nakikita nyong mga sinisira pong kalsada kahit buo pa po mga lodi. Tapos yung mga hindi naman po maayos, yun po ay kanilang pinababayaan. At dito nga mga lodi, tinalakay po at binalasa po siya dito ni Senator Bato de la Rosa at saka ni Senator Pimentel. Ukol nga po dito sa pangyayari ito. Siguro nabanas na po sa reklamo ng ating kababayang Pilipino dahil nga po ito po yung nagpapalala ng ating katrapikan dito sa ating bansa. Yung mga sira-sirang kalsada, nakatenga lang po sa daan. Tapos yung mga maayos na daan po, sinisira naman po. Yan po ang ating tatalakayin ngayon mga lodi. Pero bago po tayo magsimula, kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, please click the subscribe button and click yung notification bell. And follow nyo po sa aking Facebook page, Peps TV 2.0 at saka 3.0 mga lodi. So eto na nga, bakit nga po ba sinisira ang mga maayos na kalsada mga lodi? At yung mga sira-sira naman po mga kalsada, hindi naman po pinapansin. Eto po kasi mga lodi, no, may explanation daw po ito si Secretary Bonoan, mga lodi, about po dito sa ginigiba nilang kalsada. Tapos inaayos po nila daw. At may nakita pa nga po tayong post nung 2 years ago, mga lodi, recall lang po natin, kapag sira ang daan, ayaw ayusin. Ito po yun. Kapag ayos naman po yung daan, sisirain. Ano po ba talaga ang rason mga lodi? Kaya nga po tinatalakay po natin to para malaman po natin. Kasi iba po, sabi nila, ini-improve daw po yung mga pipes o pipeline ng ilalim po para po kapag nag-improve din po daw sila ng kalsada, tuloy-tuloy na daw po. At yan nga po mga lodi, natalakay po sa Senado at ito po ang unang katanungan dyan. Sabi po ni Senator Bato de la Rosa dito mga lodi, yung kalsadang ito matibay pa, maganda pa, binubungkal na. Tapos yung sirang-sira na kalsada doon, hindi ginagawa. Bakit inuna itong sinira na okay pa naman daw po? Tama nga naman yung katanungan dito ni Senator Bato de la Rosa mga lodi, no? At ito po yung sagot niya. Para po sa lahat ng hindi nakakaalam bakit po sinisira daw po nila yung daan kahit maayos pa, ito na po yung kasagutan ng DPWH Secretary Manuel Bonoan mga lodi. Ito po yun. Yung medyo maganda-ganda pa ang tingin ninyo, but actually, pavement starts to deteriorate, so it will be more economical actually to repave it at that point in time. So we can save actually yung base and sub-base mga lodi. Kumbaga masasave daw po nila yung pundasyon kung di ako nagkakamali ha. Mas makakatipid ba pag ganun ba Mr. Bonoan o Manuel Bonoan? Kaya daw po, inaagapan na daw po nila mga lodi. Sinisira agad nila ito para po masave daw po itong daanan. Ang tanong kasi dyan mga lodi, no, sinisira nila yung daan. Pero tinitenga naman po nila kalaunan. Kaya nga po, mayroon po tayong kababayan na nagreklamo o nagsuggest na lang po sa ginagawa po nilang pagbubungkal ng mga maayos na daan. Kasi maayos pa naman po kung tutuusin, di ba? Tingnan nyo pong maigi itong picture na to. Sabi niya dito mga lodi, suggestion ko lang po sa mga officials natin na mas maganda ata, ibulsa nyo na lang po ang pera kaysa sa isirain po ang daan. Nakakaabala pa nandadamay pa kayo. Ibulsa nyo na lang. Kaya para buo nyo makuha ang pera, para din nyo kami maabala. Tama nga naman po mga lodi, no? Kesa naman po, magkaloko-lokohan pa tayo dito na kunyari may aayusin kayo, pambubulsa lang naman po yata talaga ang habol. Huwag nyo na lang po abalahin ng taong bayan kung ganun din lang po pala ang inyong pakay, di ba? Kung ganun nga ba naman talaga ang pakay, mga lodi, wala akong sinasabing yun talaga.
Ito pa mga Lodi. Sabi pa po ni Senator Pimentel dito, it goes against the inputs of our senses. Hindi ba? Kita ng mata mo, ayos pa eh. Sasabihin sa'yo na hindi sa ilalim, bulok na yan daw. And yet, may nakita naman tunay na bulok na hindi naman inaaksyonan. Yun nga po yung sinasabi ko sa inyo mga Lodi. Yung mga sira-sirang daan mga Lods, hindi naman po nila pinapansin. Bakit ayaw nyo pong ayusin yan? Kagaya po na nakikita nyo dito sa picture na to, yung ganyan, kapuputik na daan, kailangan inaayos po yan. Bakit hindi po yan yung ginagawa nyo ng paraan? Diba? Kesa naman po yung maayos po yung daan tapos sisirain nyo, itetenga nyo, magkakaroon ng matinding trapiko, ha? Tapos ang matindi pa dito mga Lodi, bakit hindi nyo gawin sa gabi para hindi naman makaabala sa may mga trabaho kinabukasan, sa may mga pasok, may mga nag-aaral na estudyante? Bakit sa umaga nyo ginagawa? Total, sasabihin nyo naman, pengi kami ng budget, diba? Kasi pag magtatanong po tayo sa mga manggagawa, mga Lodi, kasi nakapagtanong na po ako about yan, bakit po sa umaga nila ginagawa ito, ha? Dahil mas mataas daw po ang bayad kapag overtime, mga Lodi, o gabi ginagawa. Kung hindi po nagkakamali, yung tinanungan ko, ha? Tinanong ko po kasi sobrang interested po talagang tanungin, ba't po hindi nila gawin sa gabi, diba? Pwede naman po dahil may budget naman. Mas malaki daw po talaga yung bayad niyan pag overnight. Anak ng tinapay, nagbungkal ng daan, tapos walang budget. Imposible yun, di ba? Yung iba nga dyan, kung hindi ako nakakamali, sobra-sobra yung budget, kaya inuubos na lang kapag katapusan na po ng audit Kasi kapag sobra yung pera dyan, mga Lodi, kawawa din sila pag hindi nila naubos yung budget dyan. Didemanda sila. Ba't ka humingi ng ganito kalaking pondo na hindi naman pala ganito kalaki ang ine-estimate mo, di ba? Nagagamitin pera. Ganon, di ba? Yan ang hirap sa atin Kung sobra ang hihingin mo, madidemanda ka. Kung kulang, kawawa ka. Ay, nako po naman talaga, no? Yan, nasagot na po siguro ni Mr. Manuel. Bakit daw po nila ginigiba yung maayos na dam? Inaagapan daw po niya, mga Lodi, para mas makasave po ng pundasyon o yung base po na pinangahawakan ng daan, mga Lodi. Diba? Yung rason, pambata. Tuwa po talaga ako dahil tinalakay po nila ito, no? Matagal na po talaga natin gustong malaman kung bakit po nagkaaganto ng ating mga daan dito sa ating bansa. Sana po ito po Senator Bato de la Rosa, pakiusap po, wag niyo pong tantanan tong DPWH na to. At saka Coco Pimentel. Total kayo naman po talaga ang may powers dyan. Wala po kami kakayanan. Dapat kayo po talaga tumatalakay kung bakit nga po nila ginagawa yan. Na pwede naman po talagang gawa ng paraan. Siguro meron naman pong ibang paraan, no? Unahin na lang po muna siguro niya kung gusto niya talaga magka-budget. Unahin niya po yung mga talagang sirang daan. Ang dami po Marami pa nga po dyan na disgrasya dahil may sirang daan na hindi inayos. Mga lubak-lubak na daan. Tapos tatagpian lang po ng ispalto, di ba? Ay, nako po. Sana po maayos po itong issue na to kasi isa po ito sa dahilan bakit po bumabagal po ang usad ng ating trapiko. Dahil po dito sa mga sirasirang daan, nagkukos po talaga siya ng mabigat na trapiko, mga Lodi. Hanggang dito lang po ang aking video, mga Lodi. Sana nagustuhan niyo po ang aking binahagi video sa inyo at sana nasagot na po ang matagal niyo ng katanungan. Stay safe, mga Lods, and God bless you all. Peace.